Nabati po namin kayong lahat ng maligayang kapistahan bukas. Ngayon na mga kapatid, ang huling araw ng nobinaryo natin sa karangalan ng ina ng laging saklolo. Dumating po ako kanina, eksakto alas 6. Ilang minuto na lang, alas 6 na. Excited ako, akala ko misa na. Pero meron pa palang nobinaryo. Salamat. Bakit? Sapagkat nakapag-nobinaryo po ako at naalala ko nung high school pa lang ako. 2001 po yun. Joke lang. Nung high school ako, nung college ako sa Angono, tuwing Miyerkules ng gabi, nagnunibina kami. Tinuro ito sa akin ng aking mga magulang sa simbahan na tuwing Miyerkules dapat nagnunibina sa ina ng laging saklolo. Amen? Kaya kanina nung nagnunibina ako dyan sa may upuan, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ng mahal na Birhen. Siguro ganun din kayo. Amen? Kaya muli palakpakan natin ang ina ng laging saklolo. Papasok sa misa, ang dami kong nakitang kakilala. Pero ako nakitang isang magandang taga Marikina, Joy ang pangalan niya. May nakita rin ako taga Cainta, Edna pangalan. May taga Antipolo, si Ate Jans. Marami ako nakita na talagang deboto ng mahal na Birhen. Deboto ng ina ng ating Panginoong Kristo. Deboto ng ina ng ating simbahan. Sa dami natin ngayon, mga kapatid, lalo nating ipinapakita at lalo nating ipinapahayag na tayong mga Pilipino ay bayang sumisinta sa mahal na Birhen. Tayo'y pueblo amante de Maria. Tayo'y bayang nagmamahal. Tayo'y bayang sumisinta sa mahal na Birhen. Sigurado naman ako, hindi tayo narito dahil may kailangan lang tayo. Sigurado naman ako, mga kapatid, na hindi tayo nagnunubina dito sa Baclaran o hindi tayo pumupunta sa iba't ibang dambana ng mahal na Birhen dahil may kailangan lang tayo. Kung tutuusin, siguro nga naibigay na sa atin ang ating kailangan. Siguro nga naipadama na ng mahal na Birhen ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya san man merong pagdiriwang, san man merong pagpaparangal sa mahal na ina, tayo'y pumupunta, tayo'y narito para magpasalamat sa Kanya. Mga kapatid, traffic, maulan, mahirap pumunta sa Maynila, pero nandito tayo. Dahil yan sa pagmamahal natin sa mahal na Birhen, hindi yan dahil may kailangan lang tayo. Hindi yan dahil meron lang tayong pinagdarasal, kundi pagpapakita natin yan ng ating matsidhing pagmamahal at pag-ibig sa Kanya. Na tayong lahat ay minahal na ng mahal na Birhen at patuloy niya tayong minamahal, kaya't patuloy tayong nandito. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, tandaan mo, mahal na mahal ka ng mahal na Birhen. Amen? O sabihin niyo sa katabi niyo, tandaan mo, mahal na mahal ka ng mahal na Birhen. Palakpakan natin ang mga naniwala. Minamahal tayo ni Maria at patuloy niya tayong minamahal. Kaya patuloy din tayong magmahal sa Kanya at patuloy din tayong magparangal sa Kanya. San mang lugar sa Pilipinas, san mang simbahan sa Pilipinas,
patuloy nating parangalan si Maria, ang ina ni Jesus. At mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo, may paalala si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na anipoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Paalala ito ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na merong bulaang propeta, na hindi lahat ng propeta ay nagsasabi ng totoo. Hindi lahat ng propeta, mga kapatid, ay totoo. Maliwanag sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, may mga propetang nagpapanggap, kaya mag-ingat daw tayo. Ano ba ang trabaho o tungkulin ng isang propeta? Ang tungkulin niya ay ipahayag ang kalooban ng Diyos. Ang tungkulin niya ay ipahayag mga utos ng Diyos. Ang tungkulin niya ay ipahayag ang katotohanan. Ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Ipahayag ang kaharian ng Diyos. Sa ating kapanahunan, ang katungkulan ng propeta ay ipahayag si Kristo, ang anak ni Maria, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na laging sumasa atin, ang Diyos na ating tagapagligtas. Yan ang ating katungkulan bilang mga propeta. Tayo mga kapatid, dahil sa ating binyag na tinanggap, tayo nakikibahagi sa pagkapari, sa pagkahari at pagkapropeta ng ating Panginoong Jesucristo. Bawat isa sa atin ay may katungkulang magpahayag ng katotohanan. May katungkulan tayong magkwento ng kaligtasan, ng pag-ibig ng Diyos. Kanina napakaganda sa nobinaryo binabasa yung kwento ng isang kabataan, yung kwento ng karanasan sa pamimintuho sa ina ng laging saklolo. Yun ang dapat nating ginagawa. Nagkukwento tayo ng katotohanan. Nagkukwento tayo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kinukwento natin sa iba, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos, na paano ito gumagalaw sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Paulit-ulit na sinasabi ni Pope Francis, tayo mga Katoliko, dapat tayo'y tagakwento ng pagmamahal ng Diyos. Sabi ni Father RJ doon sa video, sa promotional video, bawat deboto ay misyonero. Ulitin nyo nga, bawat deboto ay misyonero. Misyonero tayo sa salita at sa gawa. Ibig sabihin, hindi lamang tayo nagdidibusyon sa mahal na Birhen para sa ating mga kailangan. Hindi lang tayo pumupunta dito sa Baklaran kasi may pinagdarasal tayo. Pagkatapos nating makuha yung ating hinihingi, dapat paglabas natin, tayo'y misyonero ni Maria, tayo'y mga misyonero ng ating Panginoong Kristo, tayo'y mga propeta at misyonero ni Jesus, na bawat buka ng ating bibig, ang sasabihin natin ay totoo at katotohanan. Bawat buka ng ating bibig at pagkilos ng ating katawan, ang dala natin mga kapatid ay pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Kaya nga po, lagi nating sinasabi, maling-mali ang maging marites. Paulit-ulit nating ipinahomili, maling-mali ang maging tsismosa, maling-mali ang manira ng kapwa, maling-mali ang makialam ng buhay ng iba.
Sabihin nyo nga sa katabi nyo, maling-mali ang maging marites. Go. Tingnan nyo nga kung marites yung katabi nyo. Palakpakan natin ang mga naniwala. Kung wala kayong sasabing mabuti, wag na lang kayong magsalita, hindi ba? Amen? Galit na galit tayo pag tayong na-chismis, pero pag tayo pinagchismisan, o pag galit na galit tayo kapag tayo pinagchichismisan, pero pag tayo magchichismis sa iba, okay lang yun. Bahala siya sa buhay niya, ichichismis ko siya. Pero pag naman siya na-chismis, nanunugod. Maling-mali, mga kapatid, na ginagamit natin ang ating bibig, na ginagamit natin ang ating mga salita para manira, para sumira ng ating kapwa, para magsumaksi sa kasinungalingan at kamalian. Sayang ang pagiging deboto natin ng mahal na Birhen. Si Maria, ang ating ina ng laging saklolo, wala siyang ipinahayag kung hindi si Jesus. Wala siyang ipinahayag sa kanyang bibig, sa kanyang buhay, kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga hindi ba napakaganda nung awit niya na Magnificat, nung dalawin niya si Elizabeth, nung mapuspos sila ng banal na Espiritu, galak na galak si Maria, sapagkat siya'y pinagpala ng Diyos, sapagkat siya'y itinangi ng Diyos. Hindi ba pwede na yun ang ating laging sabihin? Hindi ba pwede na tayo laging umawit ng kagalakan sa Diyos? Sapagkat lagi niya tayong pinagpapala, lagi niya tayong binibiyayaan. Yun ang lagi nating sambitin, mga kapatid, tuwing bubuka ang ating mga bibig, pagpapasalamat sa Diyos. Yun ang ating laging isabuhay upang tayo'y maging tunay na propeta at misyonero bilang mga deboto ng mahal na Birhen. Alam ko marami naman sa atin ang mabubuting misyonero at deboto. Alam ko mga kapatid, marami naman sa atin ang nagsusumikap na maisabuhay ang mga turo at aral ng ating Panginoong Kristo. Kung gusto niyo pang tunay na masukat, kung kayo'y tunay na mabuting propeta, kung kayo'y tunay na mabuting misyonero ni Kristo at ng mahal na Birhen, anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Sa bunga makikilala. Sa bunga ng puno, malalaman mo kung siya'y mabuti o masama. Kung ang buhay mo, kung ang pamilya mo, kung ikaw mismo bilang deboto ng mahal na Birhen ay tunay na naisa sa buhay mo ang mga turo ni Jesus at ito'y naibabahagi mo sa pamamagitan ng pagkakawang gawa sa iyong kapwa, sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga dukha, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, ikaw ay mabuting propeta. Sama-sama tayo sa kandungan ng ina ng laging saklolo, mga kapatid. Ngayong gabing ito na tayo'y nasa kanlungan ni Maria, ang ating ina, sama-sama tayo, suriin natin ang ating sarili kung tayo ba ay mabuting propeta at misyonero ni Kristo. Kumusta ba ang ating gawa? Kumusta ba ang mga bunga ng ating debosyon at pananampalataya? Sama-sama tayo magparangal sa ina ng laging saklolo at magnilay sa ating pagiging misyonero at propeta ni Kristo.